Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan nitong ating kababayan na si Melvin Jerusalem kontra Yuda Ishigooka. Nakataya sa bakbakan na ito ang WBC World Minimum Weight title. Kasalukuyang hawak ni kabayan po yan, so ibig sabihin magsisilbing challenger itong Japanese fighter. Fight schedule March 30, 2025. Nagaganapin sa Aichi Sky Expo, Tokonami, Japan. Sa bakbakan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin. Na comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya Banigil Yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabahong video at nang sa ganun makakuha kayo ng mga basehan idea sa inyong pipiliin na sa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaaring ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo na kung saan ginamit yung basihan ang ating comparison, prediction, buong video, fight analysis. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po na po pasalamat sa inyong lahat. Wala po ng sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Mga idol, noong una nilang paghaharap sa ibabaw ng luna, sa ibabaw ng ring, naipanalo ni Kabayan ang laban by split decision. Na kung saan, kung ating susuriin ang laban, dapat panalo si Kabayan by unanimous decision. Bakit? Round by round, hindi po napag-iiwanan itong ating kababayan sa puntusan. At pangalawa, 2 beses niya napabagsak ang Japanese fighter. Round 3 at saka sa round 6. Ano bang ikinalalamang doon ni Kabayan? Lalo na't napabagsak niya ang kalaban niya at hindi naman siya napag-iwanan sa puntusan sa mga normal rounds. Mga idol, automatic kasi yon na 10-8 pabor sa ating kababayan. 2 beses. So, ibig sabihin, lamang si Kabayan ng iilan pang round, mga idol. Pero ang nangyari, sa scorecard, 114-113 in favor of Yuda Ishigooka. At sa dalawang hurado, 112-114, 112-114 in favor dito sa ating kababayan. Ngayon, sinuri ko kung sino po ang hurado na nagbigay doon ng 114-113 in favor of Japanese fighter. Ang hurado po na yon ay isang Japanese. Oo. So, ano ang nais kong iparating? Delikado pala si Kabayan, mga idol, kung sakaling nagkataon na puro Japanese fighter ang naging hurado. Oo. Or naging 2 ang hurado ng Japanese fighter doon, isa ang ibang lahi. So, yun, ganun kahirap po ang isang dadayo sa labanan. Lalo na't hindi po ito normal na dayo lang kasi may titulong nakataya dito. So, yun nga. Para sa akin hindi ko pinapangunahan ang mga hurado. Pero para sa akin, pabor ako doon sa 112-114. Pabor sa ating kababayan. Which is, kung 3 sila, yun na namos. Pero hindi. Split decision, 2 ang pumabor sa ating kababayan at isa doon sa Japanese fighter. Pero inyo, 2 bagsak, pinaburan pa ng 1 points. So, delikado pala talaga ang dayo, mga idol. Yun ang nais ko ipahiwatig sa inyo na mahirap talaga pag ikaw ang dumayo. Oo, kung tayo ang dayo. Pero kung tayo naman ang dinayo, mahirap din para sa kanila yun. Kasi nga, pagka closed fight, syempre, hindi naman nawawala din yan dito sa atin. Ang hometown decision, favoritism, politika sa boxing. Hindi nawawala yun kahit sa bansa. Pero yun nga, yun ang mahirap pagka hindi sa neutral ground ng pangabot ang maglalaban. Lalo na kung ang paglalabanan ay isang world title bout. Real talk tayo. So ngayon, ito na. Para hindi masyadong humahaba pa ang ating video, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin ang sa panig sa magsisilbing challenger sa gabi ng laban, Yuda Ishigooka. As a pro boxer, si Ishigooka po ay may impresibong kartada, 9 wins,
With 5 wins coming by way of knockout, may isang talo at wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 27 anyos, height 5 foot and 3 inches, weight 64 inches, southpaw stance, knockout ratio 55.56%. Last fight, nakasagupan ito isang Pinoy, Samuel Salva. Panalo by unanimous decision sa kanyang comeback fight sa Yuda Ishiguka. Nangyari po yan noong August 24, 2024. Experience yan itong si Ishiguka. Nag-world champion ito mga idol matapos yung talunin si Wilfredo Mendez. Nagdepensa siya sa kanyang titulo, which is ang WBC noon, na kanya pang hawak kontra Panya Pradabsre, which is hindi rin po yan basta-basta si Panya Pradabsre. At sa pangalawa niyang pagdepensa, which is nakalaban niya ang ating kababayan si Melvin Jerusalem, doon niya natikman ang pagkatalo. Isang malinaw na pagkatalo. Split decision. Sa skills na Yuda Ishiguka, mga idol, sa hindi pa niya nakasagupa si Jerusalem, outboxer, mas epektibo siya doon. Pero nung nakasagupan niya si kabayan, naging boxer puncher. Oo. Pressure style, defensive style, counter punching style, brawler style. Mayroon siya. At doon ko nakikita na si Yuda Ishiguka mas epektibo sa long range, mid range sa suntukan, pero sa close range nahihirapan. Oo. Pagdating sa depensa, average. Pagdating sa durability, may tibay. Marunong bumagsak, marunong bumangon. Ngayon, sa panig naman itong ating kababayan, Melvin Jerusalem. As a pro boxer, may kartada din si kabayan, 23 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 3 talo at wala pang naitalang tabla. Sa kanya 3 pagkatalo, isang beses sa katingin po ito ng technical knockout or knockout. Sino? Saan siya natalo by knockout, technical knockout? Sa laban niya kay Oscar Culaso. Pero sa laban niya na yun, mga idol, may mga excuses. Although si kabayan hindi po pakawala ng kung ano-anong sinasabi, ako lang, na pwedeng maging excuse yung kanyang pagpunta doon, na kung saan halos siya lamang mag-isa. Pangalawa, hindi man lang siya doon tumagal ng 3 buwan, 2 buwan, para mawala or para maka-adapt siya sa klima ng bansa na pagdalusan sa laban. Pangalawa, yung jet lag. Kasi halos linggo lang yata, wala pang linggo mga idol, laban na siya doon. Kumbaga hindi siya nakapag-preparar ng maigi. Ilang araw ba ko yung sports, yung jet lag bago mawala? 3 days, 4 days. Pero iba po talaga pag ibang lugar, siyempre mag-adapt ka pa doon sa kanilang klima. Which is part po yan sa preparation. Which is ang ating kababayan, ilang araw lang yata napapalaban na kaagad. So kulang sa preparasyon itong ating kababayan. Kaya natalo sa ganun kadali. Technical knockout o referee technical decision. Ngayon, kung sakaling mag-rematch sila ko Irong Sports, may chance ba si kabayan kay Culaso? Oo naman. Lalo na kung si kabayan nasa magandang preparasyon. Dahil may lakas din po talaga itong si Melvin Jerusalem. Yang si Culaso mga idol, agresibo. O doon nadali si kabayan, agresibo, ganito, may power din. Pero sa tingin ko hindi pa yan uubra kay itong si Culaso, hindi yan uubra kay Pedro Taduran. Oo, lalo na kung nasa magandang body condition ng si Taduran. Baka diyan siya makatikim ng parehong agresibo, magkalaban sana 'yon. At minsan pang napabalita na si Melvin Jerusalem at Taduran ay maglalaban din. Sana hindi mabuti na lang hindi po natuloy. Bakit? Kakaunti na lang tayo eh. Ilang world champion lang tayo sa Pinas. Halos sila lang dalawa mga idol. Di ko nga parang sila nga lang ang world champion ngayon sa Pilipinas. Kaya ang masasabi ko doon mga idol, buti hindi sila hindi sila naglaban. Para at least may matalo man na isa, mayroon pang isa na world champion ng Pilipinas. Di ba? At saka kakarampot lang tayo na world champion. Unlike sa Japan na marami silang world champion mga idol. So, ngayon, dadako na tayo sa edad nitong si Melvin Jerusalem. 31 anyos po yan. Height, 5 foot and 2 inches. Reach, 62 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio, 52.17%. Last fight, September 22, 2024. Nakasagupa ang undefeated Mexican fighter na si Luis Castillo. Panalo si kabayan by unanimous decision.
Experience ni Kabayan, nag-world champion yan ng WBO nung nakalaban niya si Masataka Tinaguchi. Bagsakan sila noon, magandang laban yung mga idol. At matapos maagaw kay Melvin Jerusalem or matapos maagaw ni Melvin Jerusalem ang WBO ni Tinaguchi, nakalaban niya si Oscar Colasso, which is naagaw naman ni Colasso ang WBO. At pagkatapos nun si Kabayan naman ay napapalaban sa isang world title bout which is nakataya ng WBC kontra kay Yuda Shigoka. At pagkatapos noon, si Kabayan ay nagdepinsa, which is ang huling laban nga nito na si Luis Castillo. Na kung saan hindi rin po biro si Luis Castillo yung kalaban dahil napakatangkad. Pero kinain ni Kabayan yung undefeated Mexican fighter. Sa skills ni Kabayan, boxer puncher. Pressure fighter style, pressure fighter style, defensive style, brawler style, counter punching style. Taglay ni Kabayan ang liksi, hand speed, power, timing, at accuracy. Lalo na sa kanya pinakita sa huli niyang laban kay Castillo at maging sa laban niya kay Yuda Shigoka. Pagdating sa durability ni Kabayan, nakatikim na ito ng knockout. Nakita na natin kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Na kung saan doon natin nakikita ang tibay ng determinasyon ni Kabayan. Matalo by knockout, nakabangon, nag-world champion ulit. Which is katulad ng ating babansang kamao na kung saan hindi biro po ang ganong sitwasyon. Pero nalampasan na nitong si Kabayan. So ngayon, dadako naman tayo sa depensa. So, average ang depensa ni Kabayan. Okay, ngayon dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. Sa comparison naman natin mga idol, 50-50 ito para sa akin. Kahit pa sabihin natin kampiyon si Kabayan, pero 50-50. Pero kung sa Pilipinas lang ginanap ang laban or else sa ibang bansa which is neutral ground, 55-45 in favor of Melvin Jerusalem na ating kababayan. So, dayo siya. So, 50-50 ito para sa akin. Oo. So, kung i-detalye ko pa mga idol, which is halata naman masyado, una na disadvantage sa Kabayan ay ang bansa na pagdadausan sa laban. Oo. Yun ang pinakauna. Pangalawa, sa naging hatol ng mga hurado which is split decision, so ibig sabihin mga idol, may laban pa rin talaga ang Japanese fighter dahil natalo lamang ito sa pamamagitan ng closed fight. For example, labanan ni Bivol at Beterbiev. Split decision, panalo si Beterbiev nung una. Sa rematch, natalo naman si... nung unang lang pagharap, panalo si Beterbiev. Sa rematch, natalo si Beterbiev ni Bivol. So, yun, may mga ganun talaga. Close fight, pero sa rematch, yun nga. Kumbaga, nakapag-adjust na. So, di malayo na nakapag-adjust na rin itong si Yuda Shigoka sa galaw nitong ating kababayan. Oo. So, diyan mga idol, may chance ang manalo pa rin ang Japanese fighter, which is closed fight nga ang kinalalabasan sa kanilang labanan. Sa height and reach power, lamang po si Yuda Shigoka. Mas matangkad si Shigoka ng 1 inch. Sa reach, 2 inches. Sa power, 3% lamang pa rin si Shigoka. So, nandito tayo sa comparison. Ibig sabihin, height, reach, power, may kalamangan si Yuda Shigoka. So, sa activity fights, parang aktibo. Sa experience siya, 2-time world champion si Kabayan. Si Yuda Shigoka, kung sakaling manalo siya dito, yan pa lang ang kanyang ikalawang pagiging isang world champion. Pero, take note, si Yuda Shigoka, bago ito pumasok sa pro boxing, kung di ako nagkakamali siya, lumalaban din po sa amateur fights. Yun ang kanyang pinaka-experience siya. Parehong boxer puncher sa skills. Oo. Hindi epektibo ang ginawa ni Shigoka na pag-abante palagi dahil nasa sapul siya sa counter ni Kabayan at sa in and out ni Kabayan, which is doon natin nakikita ang footwork ni Kabayan at husay sa pag-counter. So, ang boxing hindi lang puro palakasan yan, kundi pauntakan na rin. Paano kung baliktarin naman natin? Kung si Kabayan naman ang magiging aggressive style, siya naman ang laging aabante, kung di ba siya masasapul sa mga counter? Kasi by strategy ang boxing. So, yun po ang dapat pag-aralan din ni Kabayan. Na sana makuha pa rin niya ang momentum sa laban. Kumbaga, kung naging epektibo ang kanyang defensive style dati, sana ganun pa rin ang kanyang magagawa na mag-defensive style. Or kung sakaling siya naman ang magiging aggressive style, which is ang gagawin naman ni Shigoka ay pasunurin si Kabayan, papasukin si Kabayan sa range, which is kakounterin niya si Kabayan, na kung saan posible din na maging epektibo yan para sa Japanese fighter dahil si Kabayan ay may mga kulangan din naman sa depensa. So, yun mga idol, sana napag-aralan ni Kabayan ang galaw. Hindi porkit na ipanalo niya ay magpakakampante siya dito. Oo. Sana
Kung siya naman ang magiging pressure party style dito, sana hindi siya magpabaya sa depensa at higit sa lahat, hindi rin siya magpabaya pagdating po sa pagbato ng suntok. At take note, expose si Yuday Shigoka na may kahinaan sa panga. May kahinaan din po sa budiga. Nasasaktan siya sa budiga, mga idol. Sana inulit-ulit ni Kabayan ang kanilang video sa kanilang labanan kasi makukuha niya doon kung saan nga ba may butas itong Japanese fighter, which is nakita nga natin, budiga at saka sa panga. Bakit ko nasabi? Nasasaktan sa budiga itong Japanese fighter at marunong bumagsak pag tinamaan sa panga. How much more kung sakaling tirahin ni Kabayan palagi ang budiga, tapos pagka alam niyang medyo napapagod ang Japanese fighter, nagbabago ang galaw, tirahin naman niya sa panga. Or else kung saan ang may butas, kung saan ang openings, titirahin niya yan. Pero wag siyang magpabaya sa depensa. Yun lang masasabi ko, baka masapul sa counter. May lakas din po talaga at hindi hamak lalamang sa power itong Japanese fighter. So dito, kaya ko nasabi na 50-50 pa rin ito, mga idol. Hindi porkit na panalo ni Kabayan ang laban, pero tandaan natin na sa closed fight lang sila nagkatalo at dayo ulit siya dito. Alam niyo, mga idol, ang nagbigay po ng 114-113 in favor of Yuday Shigoka ay huradong Japanese. So, delikado talaga. Lalo na kung magkataon na dalawang Japanese ang magiging hurado. Ay, delikado si Kabayan. Oo. At kung sakaling, kung sana ganun ulit na iba't ibang lahi. Isa sa Japan, isa sa Pilipinas, at isa sa kung saan. Which is, hindi po nakatiradan sa bansang Japan. Kumbaga, para patas. Oo. Pero kung puro Japanese ang maging hurado, delikado si Kabayan pagka nauwi lang sa ganun ulit. Kahit mapabagsak pa niya yan si Shigoka. Kasi nga, nabigyan pa nga ng 114-113 eh. Napaboran pa nga na kung saan sa tingin ko nga, mga idol, dapat panalo si Kabayan by unanimous decision doon sa labanan na yun. O ba dapat niya, unanimous decision talaga. Kasi nga, 2 beses bumagsak. 10-8 po yun in favor of ating kababayan. Ngayon, 2 beses. 10-8. So, ibig sabihin kung 10-8, mga idol, advance si Kabayan ng 2 rounds. Pero bakit nag-114-113? Hindi naman natin kinu-question yun, pero yun nga ang delikado doon, ang mga hurado kung sino-sino. Oo. Pero ganun pa man, siyempre may tiwala tayo sa kakayahan nitong ating kababayan. Oo. So, 50-50. Hindi ka taka-taka, hindi ka gulat-gulat na mananalo ang Japanese fighter. Hindi rin ka gulat-gulat na maulit lang ulit ang pagkapanalo nitong ating kababayan. Siyempre, natural. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan, Melvin Jerusalem by technical knockout, 1-10. Or 1-9. O, ganyan. Kasi kailangan niyang i-knockout yan para makapiyo sa panalo. Ngayon, kung sakaling di magawa ni Kabayan na may knockout itong Japanese fighter, sana napaghandaan naman niya ang pangmatagalang laban. Which is yung kanyang stamina. Kasi pagka ang stamina po ang mauubos, at apektado lahat. Depensa, power, galaw. Apektado lahat yan. So sana napaghanda ni Kabayan ang stamina na kahit 15 rounds pa, kahit 30 rounds pa, ay hindi mapapagod. Tulad ng ating pabansang kamao nung kanyang kapanahunan. Na kung saan preparado talaga sa pangmatagalang laban. Na kung saan hindi nagpipigil sa pagbato ng suntok. Hindi takot na maubusan ng hangin. Hindi takot mapagod kasi nga napaghandaan ang pangmatagalang laban. Just in case na hindi magawa niya may knockout ang kalaban sa early rounds. So sana nakapaghanda itong ating kababayan ng ganun. Na yung sa stamina niya. Oo. Kasi nakita ko doon sa later rounds, medyo napagod si Kabayan. Oo. Yun nga, yun. So, dahil sa 50-50 ito, mga idol, sa panig naman ng Yuday Shigoka, once na ito po ay nakapag-adjust na, so may tendency makabawi. Sa pamamagitan po ng technical knockout din, mga idol. Kasi posibleng na-adjust niya ang galaw. Nakapag-adjust siya sa galaw ni Kabayan. Na kung saan may mga openings si Kabayan na delikado rin ma-counter. Pagka nakasapul siya dyan kay Kabayan, delikado si Kabayan na ma-groggy. At sanhin ang pagka-knockout din. So, dyan naman sa panig na yan, dahil mataas din ang knockout ratio ng Japanese fighter, so siguro nasa mga 1-10. Ganon. So, halos dikit lang sila. Halos parehos lang. Or else, baka hanggang sa later rounds dahil sanay sa pangmatagalan din ng laban itong Japanese fighter.
Kita naman natin sa 12 rounds, ano pa siya may kakayahan pa So, delikado rin ma-knockout si Kabayan dyan. Dahil baka nakapag-adjust na ang Japanese fighter sa galaw ni Kabayan. At siyempre, napaghandaan din si Kabayan. Natural. Rematch yan. So, siyempre, naghahanda yan. Inaral ng maigi ang galaw ni Kabayan. At kung sakaling mawi sa close fight, tigil sa scorecard, malaki ang chance na doon pa rin i-award, o doon yan i-award sa Japanese fighter ang pagkapanalo mga idol. Na kung saan, delikado si Kabayan. Kahit pa sabihin natin nakalamang ng kaunti si Kabayan dyan, pero close fight, delikado siya matalo sa tinatawag natin hometown decision, favoritism, home court decision, or hometown decision. O, yun ang dyan, na kung saan delikado din si Kabayan talaga. At sa madaling salita, isang ma-action na labanan na naman yan. Isang magandang laban po yan talaga. Yan ang masasabi ko sa nalalapit na laban ni Melvin Jerusalem. At syempre, bukas na po ito mga idol, ating masasaksihan. So, abangan natin kung sana makuha ni Kabayan ang pagkapanalo sa laban. At sana napaka-impresibo na panalo, which is makuha niya ang kalaban sa pamamagitan ng pagkapanalo by knockout, technical knockout mga idol. May tendency ba? Oo, may tendency. Kasi nga, expose ang Japanese fighter na may kahinaan sa budiga at syempre, marunong bumagsak pag tinaman sa panga. Kaya abangan natin, isang magandang laban din po yan mga idol. At syempre, dumating na ang pinakahihintay ng ating kababayan na si Charlie Suarez na mapapalaban sa isang world title bout at hindi po basta ang kanyang kalaban dahil si Emmanuel Navarrete, Mayo Jace po yan. Oo. Sana nakapag-prepare si Kabayan dahil isang mahalaga po yan para sa kanya sa edad na 36 anyos. Inot ko sa inyo na rank 1 sa WBO si Charlie Suarez, so karapat dapat talaga na labanan yan ni Navarrete. Oo. So sa skills naman ni Kabayan, may laban po talaga yan kay Navarrete. Siyempre. Bagamat dihado talaga diyan si Kabayan dahil sa edad, which is kalilipas lang sa prime, pero sa skills may laban po itong ating kababayan at siyempre sa power din mga idol. At pagdating naman po sa experience, bagamat si Kabayan po ay kakarampot pa po lamang ang kanyang naging laban sa pro fights, pero tandaan natin na siya po ay dating lumalaban sa Olympic o sa mga amateur fights. Na kung saan malaking bagay po yan sa kanyang background as a pro boxer na ngayon sa kasalukuyan. Full support po tayo sa ating mga kababayan na mapapalaban ngayong taon. Hanggang dito na lamang. Ito po ng Sports Speech. God bless po sa ating lahat.